Sa gitna ng kaguluhan ng tunog ng digmaan, na umuugong parang kulog, patuloy ang walang tigil na pag-aaway ng mga practitioners laban sa isang matinding huling kalaban. Ang atmosfera ay pumapaligid sa tensyon, habang ang ilan ay nakakakita sa patuloy na laban bilang isang di pangkaraniwang pagkakataon, samantalang ang iba naman ay mapanuri, alalahanin ang mataas na panganib na kasama nito. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, nagkakaroon ng isang pag-uusap sa mga practitioners, nagpapakita ng iba't ibang mga perspektibo. Ang isa sa kanila ay buong pusong hinihimok ang isang kasama na samantalahin ang pagkakataon, isinusulong ang potensyal na mga gantimpala na naghihintay para sa sinumang makakatama ng huling saksak sa huling kalaban. Ipinapahayag ng taong ito ang isang alyansa, na nagmumungkahi na kapag natamo ang tagumpay, ang mga mapanagot ay magbabahagi ng mga yaman ng pantay-pantay. Pagkatapos ng ilang saglit ng pag-iisip, ang isang desisyon, kinikilala ang laki ng panganib. Sa gitna ng ingay ng pagtutuos ng mga sandata, at sigaw ng mga halimaw, matatag ang determinasyon, pumapayag siyang makiisa sa alyansa, na nagpapahayag ng kanyang pagkakasundo sa masigasig na practitioner. Ang kasunduan ay pinagtibay ng paalala na huwag lalabag sa kanilang salita. Habang haharapin ni Chumo ang huling kalaban na halimaw, umaabot sa kanya ang tensyon sa kanyang paligid. Mabilis na kilos at mga malalapit na pag-iwas ang namumuno sa paglipad ni Chumo, na makailang beses lamang nahuhulog sa mga malalakas na atake ng halimaw. Tinutukso ng huling kalaban si Chumo, na nakikilala ang natatagong lakas sa kanya. Isang suntok ay tumama, pansamantalang nagpapanglumo kay Chumo. Nanatili sa isipan ng halimaw ang mga salita ni Chumo, na nagsasabing ang kanyang lakas ay natutulog at nasasayang. Sa gitna ng labanan, nagbibigay ng kanilang mga boses ang mga manonood mula sa madla. May ilang may pag-aalinlangan sa mga tinaguriang kakayahan ni Chumo, binibintangang isa lamang siyang banta para sa mga malalakas na pagsalakay. Binibintang ng iba na si Chumo ay isa lamang punching bag sa katotohanan. May mga naghahamon din sa mga mapanira, itinatanong kung bakit hindi sila mismo sumabak sa laban kung gaano sila karaming satsat. Sa kabila ng patuloy na laban, nagpapatuloy ang mga iniisip ng mga practitioners. Si Miss Yutong, isang kaalyado ni Chumo, ay sumasali sa laban, gumagamit ng isang makapangyarihang magic device para labanan ang halimaw. Gayunpaman, malaking sakripisyo ang kinakailangan, iniwan kay Miss Yutong ang pagod at hindi makagalaw. At sa sandaling hindi nampagalaw ang kalaban at biglang umatake na si Chumo. Sa pag-unlad ng laban, iniisip ni Chumo ang pinsalang nagawa niya kung epektibo ba ito. Nauunawaan niya na, bagamat nagawa niyang patumbahin ang halimaw, ang kanyang mga atake, ay hindi nagdulot ng malalim na pinsala. Lalo pang nagiging malala ang kanyang kalagayan, kahit wala namang seryosong pinsala, na nagpapakiramdam ng pagkamanhid. Ang mga salita ng halimaw ay umuugma, humahalik sa kanyang kalooban, na nagpapahiwatig sa natatagong lakas sa kanya na kailangang pag-ukulan ng pansin. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumagi sa isip ni Chumo ang isang kamalayan. Nararamdaman niya ang paglapit ng isa pang presensya, isang potensyal na kasamahan na sumali sa laban. Gayunpaman, ipinapaabot niya ang pag-iingat, binabalaan ang lahat na kahit pa ang kalaban na halimaw ay tila napahina na, ito pa rin ay isang malakas na kalaban. Ang mga bagong dumating na practitioners, isang grupo ng mga mandirigma, ay nagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa pag-akyat ng laban. Sa palagay nila, ang kalaban ay labis na nasaktan. Ang kanilang sigla ay madama habang masigasig nilang inirerekomenda ang pag-atake ng sama-sama upang tapusin ang laban. Sa kalagitnaan ng kanilang sigawan, ang isa sa kanila ay nagsisilbing boses ng pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng malalim na pagtawag ng kapatid. Gayunpaman, agad na sumausaw si Chumo, nagpapahayag ng paalala na mag-ingat. Hindi dapat baliwalain kahit pamukha itong napahina na. Sa gitna ng nakakabighaning atmosfera, ang tukso sa mga practitioners ay muling nagdulot ng pag-aalitan sa kanilang hanay. Sa gitna ng mga taasang damdamin, isang di inaasahang pagtatraidor ay naganap. Isang practitioner ang bigla na lamang tumusok ng sandata sa likod ng isang kasama, na ginanap ng matinding pagnanasa na angkinin ang inaasam na gantimpala para sa kanyang sarili. Sa kabila ng kaguluhan at pagtataksil, isinasalaysay ng eksena ang masalimuot na kalikasan ng digmaan, ang komplikasyon ng mga alyansa, pag-aalinlangan, at ang hindi inaasahang pag-ikot ng pangyayari. Sa gitna ng magulong digmaan, umaapoy ang damdamin, habang nauurong ang kasunduan na ibahagi ang hinihiling na gantimpala sa isang pagtatraidor. Ang iba ay napupukaw ang galit ng kanilang mga kasamahan.
Lumilipad ang mga akusasyon habang kinakwestiyonin ang integridad ng traidor at ipinapahayag ang hindi pagsang-ayon sa pagkasira ng pangakong ito. Sa gitna ng pagkakagulo, ang iba ay nagbabahagi ng kanilang opinyon, hinahamon ang traidor sa kanilang pag-unawa ng katapatan. Gayunpaman, nananatili ang traidor na matigas ang loob, inilalantad ang kanilang paniniwala na may karapatan silang magpasya, at iginigiit ang panganib na kinakaharap ng iba na maaaring kunin ang gantimpala bago nila. Tinutukoy nila ang kanilang mga aksyon bilang pangunahing hakbang para sa kanilang sariling kapakanan. Ang atmosfera'y nababalot ng tensyon, habang unti-unti nang natitibag ang pagkakaisa ng grupo. Samantala, isa pang practitioner ang lumalapit, ipinakikita ang hindi inaasahang damdamin. Ipinapahayag niya ang kanilang pagsalungat, inihahayag ang kanilang di pangkaraniwang pagkatakot na kanilang iangkop ang huling saksak laban sa matinding kalaban. Ang pag-amin na ito ay naglalantad ng kanilang mga internal na alituntunin at pagbabago ng pananaw sa patuloy na laban. Napuputol ng pag-angkop ng boss ng halimaw ang pag-uusap. Binabaliwala nito ang mga practitioners ng may pagmamalupit, ipinakikita ang pagkairita at pagyabang. Ang mga salita ng halimaw ay may kasamang katiwalian ng kanilang pang-aapi, ipinapakita ang kanilang inaakalang pagiging superior sa sitwasyon. Mula sa ibabaw ng bubong ng isang gusali, isang tagamasid ay tahimik na nagmamasid. Tinututukan niyang maigi ang naglalabang kaganapan na may matatalim na mata. Ang pangunahing tauhan na tinutukoy bilang master ay nag-aalala sa mga nagaganap na laban. Ang mahusay na tauhan na ito ay nauunawaan ang mga komplikasyon ng sitwasyon, nauunawaan na ang naglalabang pangyayari ay labis na kakaiba. Habang patuloy ang pag-uusap, ang usapan ay nauugma sa isang makapangyarihang sandata, ang Thunder Jar. Pinag-uusapan ang potensyal nitong epekto laban sa boss na halimaw, nagdedebate kung sapat itong lakas upang malabanan ang makapangyarihang kalaban. Sa gitna ng pag-uusap na ito, ipinapahayag ng mga practitioner ang kanilang tiwala sa kakayahan ng sandata, nagpapalakas loob sa isa't isa na ito ay tunay na makakababa ng halimaw. Gayunpaman, inuugit ng kanilang master, ang boses nito ay may bigat na pag-aalala. Ipinapaabot niya na sa kanya, ang focus ay hindi lamang nasa potensyal ng sandata kundi sa taong lumalaban sa halimaw. Kinikilala niya ang hindi pangkaraniwang talento na ipinapakita ng individual na ito, na lampas sa kasanayan ng mga Big Four na practitioners. Ang pagkilala na ito ay nagpapakita ng natatanging kakayahan at potensyal na nakatago sa loob ng mandirigma. Ang saloobin ng master ay nakakaapekto sa mga practitioners. Pinatutibay ang ideya na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi lamang tungkol sa pagtalo sa halimaw kundi sa pagsuporta sa espesyal na individual na nangunguna sa laban. Ang perspektibang ito ay nagpapalalim sa kahalagahan ng laban at pinanunumbalik ang responsibilidad na kanilang tinataglay. Bumalik sa digmaan, ang laban sa pagitan ni Chumo at ng boss ng halimaw ay nagiging mas matindi. Lumalala ang tensyon habang kinakaharap ni Chumo ang mga pang-aasar ng halimaw, matatag na hindi iniiwasan ang banta. Tinutukso ng halimaw si Chumo na nagbibigay daan sa isang matinding pagtutuos sa pagitan ng dalawang malalakas na puwersa. Bigla, ang laban ay nagkakaroon ng biglaang pagbabago habang ginagamit ng halimaw ang isang ensiklopedikong kulungan. Malinaw ang masasamang intensyon ng halimaw. Inuusisan nito si Chumo na mahalin ng mga mahal niya at hinahamon siyang makalabas sa kulungan bago maglaho ang oras. Ngunit hindi naapektuhan, humarap si Chumo sa hamon ng may matibay na determinasyon. Iniisa-isa niya ang sitwasyon, isinasagawa ang mga hakbang upang makalabas sa kulungan. Kumakalabog ang orasan habang iniisip niya ang susunod niyang aksyon. Sa isang di inaasahang pangyayari, matagumpay na nakalabas si Chumo mula sa ensiklopedikong kulungan, nagulat ang halimaw sa pangyayari. Naglalaway ang halimaw habang bigo itong isagawa ang banta, laban sa mga mahal ni Chumo. Sa sandaling ito, hinawakan ni Chumo ang pagkakataon, nagbabalik tanaw sa pagpapatumba sa halimaw, at nagpahayag ng pasasalamat para sa di inaasahang aral na natutunan mula sa halimaw. Sa kabuuan, ang pinalawak na eksena ay lumalalim sa mga komplikadong dynamics sa pagitan ng mga practitioner, ang mga pananaw sa kapangyarihan at karapatan, ang impluwensya ng pangunahing tauhan, ang pagtutuos sa pagitan ni Chumo at ng boss ng halimaw, ang estratehikong paggamit ng ensiklopedikong kulungan, at ang mahalagang sandali ng tagumpay ni Chumo. Sa gitna ng magulong pag-aaway sa labanan, isang kakaibang pagbabaliktad ang nagaganap sa tono ng boss ng halimaw. Kinikilala nito ang kahangahangang kakayahan ni Chumo na magbigay sorpresa, kahit sa loob ng kanilang kakilakilabot na pag-iral.
Sa isang halos paandarang pagkamakatawan, inaalok ng halimaw kay Chumo ang isang gantimpala, ang pagbabalik ng kanyang kasosyo na si Yutong. Ang biglaang galang na ito ay nagdadala ng di inaasahang pag-iimbot, na nag-iwan kay Chumo sa ilalim ng sandaling pagkabigla sa hindi inaasahan at balintunan ng mga pangyayari. Lumiliko ang boses ni Chumo sa kalagitnaan ng magulo at tawag niyang papalapit sa kalawakan. Ang kanyang pagmamalasakit ay labis na damang-dama at tumataas ang tensyon, habang ang halimaw ay nakikialam, nagpapatunay na pansamantalang tulog si Yutong. Ang mga salita ng halimaw ay may kalakipang panganib, inuugnay ang potensyal na pagtakas ni Chumo sa malayo sa madali. Subalit hindi bumibigay si Chumo sa kanyang determinasyon. Ang kanyang tugon sa marahas na pahayag ng halimaw ay puno ng pagtutol, isang pahayag na hindi siya aalis hanggat hindi niya natalo ang matinding kalaban. Ipinakikita ng palitan ng salita ang kanyang di mapigilang espiritu, isang katangiang tinuturing siyang halata ng halimaw, at sa kahit paman sa rehas, ay ipinakikita rin ito ang pagkilala nito kay Chumo. Gayunpaman, binibigyan ng babala ng halimaw si Chumo na huwag maging kampante, inuunahan siya sa mapanganib na kahihinatnan ng labanan. Ipinapakita nito ang paggamit ng isang spell na Shadow Running na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa laban. Ang pagkabigla ni Chumo sa pag-unlad na ito ay nag-aalok ng pagtunghay sa lawak ng kakayahan ng halimaw. Tulad ng dating, ipinupukol ni Chumo ang ipinamalas na kapangyarihan ng halimaw, tinatanong ang kung ito ba ay pangalawang pinakamahina sa isang pambihirang koleksyon ng mga spell na itinuturing niyang cool at awesom. Ipinakita ng palitan ng kanilang mga salita ang pag-aatubiling magaan, ngunit mabigat, na nagpapakita ng maselang aspeto ng kanilang pagtutuos. Kinikilala ng halimaw ang kalakasang taglay ni Chumo, at inihahayag ang layunin na dukutin siya. Pinutol ni Chumo ang pagsasalita ng halimaw, ipinapakita ang kanyang pagkairita sa mga walang kabuluhang salita nito. Ang diretsahang pagtigil na ito ay naglilinaw sa ilalim ng makulay na usapan, na ipinapakita ang malinaw at mabilis na pamamaraan ni Chumo sa pagtugon sa labanan. Namangha ang halimaw sa biglaang kilos ni Chumo, nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon. Ito'y namamangha na ang isang karaniwang tao ay nagawang lapitan ito ng ganun kabilis, isang patunay sa pagsulong ng kapangyarihan ni Chumo. Dumako naman ang laban sa mga masalimuot na sandali nang tukuyin ni Chumo ang una ng pangako ng halimaw na hindi ito gagamit ng kanyang mahika laban sa kanya. Binigyang tanong ni Chumo ang Shadow Running spell na bagong ginamit ng halimaw, na nagpapakita ng kanyang kaalaman sa mga kakayahan nito. Ang unang pangako ng halimaw ay nagtutugma sa kasalukuyang taktika nito, isang pagsalungat na lalong nagpapalalim sa komplikadong dinamika ng kanilang pagtutuos. Gayunpaman, inihayag ng halimaw na ang kanyang kamatayan, at sunod-sunod na pagkabuhay muli sa lihim na lupa, ay nagdulot sa kanya ng bagong sigla. Hinamon nito si Chumo, tinatanong kung gaano katagal niyang mapagtatagal ang hagupit nito sa ilalim ng presyon ng mga patakaran ng lihim na lupa. Mataas ang inaasahan, kung saan nakasalalay ang pagtagumpay ni Chumo. Sa ibang bahagi ng eksena, isang tagamasid mula sa itaas ng isang gusali ang nagbibigay ng ibang pananaw. Ipinakita nila ang pagkamangha sa mga kakayahan ni Chumo sa laban-laban sa halimaw na hayop, isang hindi inaasahan at likas na pagsusukli ng mga pangyayari. Isinaabuhay nila ang kanilang mga obserbasyon sa kanilang mga guro na nag-udyok sa isang talakayan na nagpapakita ng mga masalimuot na kaganapan. Ang guro ay nagbibigay tugon sa mga naganap na pangyayari na may halo ng iba't ibang damdamin. Kinikilala niya ang pagkamangha at hindi pagsang-ayon na likha ng kakayahan ni Chumo na unawain ang hindi inaasahan nitong kapakinabangan sa laban. Ang tahimik na pag-uugali ng guro ay nagsasaad ng kanyang pananaw na salungat sa tumitinding tensyon sa laban. Sa pag-unlad ng eksena, ang atensyon ay nalilipat sa kamalayan ng guro sa pagiging handa ng Thunderjar, isang kapangyarihang mahika. Ang pag-aalam na ito ay tumutukoy sa isang pagbabago ng takbo, nagpapakita ng pagtatapos ng mga paghahanda para sa isang desisibong kilos. Gayunpaman, natutuklasan ng guro na hindi pa tapos ang panahon para sa paggamit ng Thunderjar. Sa gitna ng lahat ng ito, ipinapakita ng mga mensahe mula sa mga manonood ang iba't ibang reaksyon sa laban. Ang ilan ay nagpapuri sa mga kakayahan ni Chumo, ang iba ay nang-aasar sa mga practitioners sa kanilang pag-aalinlangan, dahil sa halatang kaduwagan sa nakitang paglakas ng halimaw, samantalang ang ilan ay nagpahayag ng magkakasalungat na pagtingin na halo ng pag-aalinlangan at paghanga. Sa gitna ng isang matinding labanan, ang halimaw ay wakas nang nagbalik sa kanyang orihinal na anyo,
isang pagbabalik na tila nagpapakita ng kapakanan at pagmamaliit sa pagitan ng mga karakter na naroroon. Sa wakas, bumalik na ako sa orihinal kong anyo, wika ng halimaw. Samantala, si Chumo, sa kabilang banda, ay tila hindi na-impress at binira ang bagong hitsura ng halimaw. Ano bang ipinagmamalaki mo? Pinipintasan mo ang mga tao mula sa simula, at pagkatapos ay natatapos ka sa hugis ng isang tao. Sa tingin ko mas cute ka nung tuta ka pa, pagtugon ni Chumo. Ang tensyon ay lalong lumala nang sagutin ng halimaw ng may paninindigan, tumahimik ka. Wala akong kaugnayan sa inyong mas mababang uri. Kayo'y pagkain lamang. Kami lamang na mga halimaw ang nagpapakita ng katapusan ng biolohikal na ebolusyon. Ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa kanilang mga karanasan sa iba't ibang lupa, kabilang na ang mga nakaka-excite na hamon na kanilang kinaharap. Ang tadhana ng mga boss mula sa unang hanggang ika-4 na lupa ay tapos na. Ito ay nakakapagdulot ng kaba. Ako'y namamangha at nadarama ko na tila ako'y nasusunog, kwento ni Chumo. Nagdagdag ang host ng studio ng kanilang opinyon, na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga praktisyoner sa kanilang dedikasyon. Mga minamahal na manonood, naniniwala akong kayo ay nadarama ang aking nararamdaman. Isang pasasalamat muli sa mga praktisyoner na lumalaban ng may buong pagsusumikap, pasasalamat ni Miss Las Biswang. Sa patuloy na pagsasalita, namangha ang mga karakter sa kapangyarihan ng Alien World at sa epekto nito sa Secret Land. Kinilala nila na nagkulang sila sa pagkilala sa mga pagsisikap ng mga naunang henerasyon at ng mas batang praktisyoner ng mga Immortals. Pumunta naman sa isa pang pagsubok ang usapan, ngunit sa huli ay napag-usapan ang nakakabiglang pagsalaysay ng may 2 yugto ang final boss ng ika-5 Secret Land. Nagpahayag ang mga karakter ng pagkabigla at di paniniwala. At pagkatapos, isang nakakagulat na pahayag ang sumiklab. Hugis tao. Ang final boss ay isang halimaw na kamukha ng tao. Tanging mga halimaw na nabubuhay ng 1,000 taon ang maaring mag-evolve sa hugis ng tao, sabi ni Mr. Jeshen. Ang impormasyong ito ay nagpahiwatig ng isang debate tungkol sa kapangyarihan ng mga halimaw, lalo na ang kahalagahan ng 1,000 taong halimaw. Nakafocus ang usapan sa mga antas ng kapangyarihan, mga komputasyon, at mga paghahambing, na humantong sa tanong kung si Chumo, na kasalukuyang nakikipaglaban sa halimaw na boss, ay tunay na pinakamalakas sa mundo. Patuloy ang pag-uusap ni Chumo at Monster, parehong itinatanggi ang kanilang lakas. May kakaibang pagbibitiw ng linyang, maliit na aso, yan lang ba ang kaya mo? Sa totoo lang, medyo nadismaya ako, sabi ni Chumo. Sinagot naman ng halimaw na hindi pa niya ginamit ang kanyang buong lakas, at inamin pa ang pagkakamali sa kanyang lakas. Sumagot si Chumo ng may kalokohan, "Oh, talaga, mukhang hindi ka magaling sa math." Pumapalya-palyang nag-pop up ang mga komento mula sa mga manonood na nagpahayag ng kasiyahan sa estilo at lakas ni Chumo. May ilan pa nga na nagmungkahi ng pagsasagawa ng gantimpala upang mapalakas ang kapangyarihan ng ibang praktisyoner. Naglipat naman sa ibang eksena, ang atensyon ay napunta sa gusali ni Mr. Xu, kung saan naging mas palabang ang tono ng usapan. Nagkaroon ng usapin tungkol sa pagpapahina ng lakas ni Chumo para sa potensyal na kapakinabangan laban sa halimaw na boss, at nagplano ang mga karakter na paggamitin ito. Sa nakakatuwang pahina, ipinaliwanag na ang pagkawala ni Laosan ang isang inupahan na patayin si Chumo ay nawala sanhi ng pangangailangang bumili ng pagkain para sa pusa, kinabahan na at wika ng mga kasama. Nagtapos ang usapan sa mas magaang tono, kung saan ang mga karakter ay nagbibigay ng mga dahilan tungkol sa mga gawain na may kinalaman sa pusa. At kinabahan na rin ang isa pang inupahan, at nagdahilan na rin na maglilinis naman siya ng dumi ng kanyang pusa. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.